Bawiin mo sinabi mo, Eric. Bawiin mo. Dahil kung hindi, paduduguin ko yung nguso mo. Totoo naman ang sinabi ko, di ba, kuya? Na mas binigyang prioridad ni na Inay at Ate Florence na ikaw ang makapagtapos ng pag-aaral. Para kung makaraos ka na, makatulong ka sa pamilyang ito. Sa pamilyang ito na ayaw mong tantanan ng panunumbat. Pero dito, at dito ka pa rin bumabagsak. Handog ng DZRH ang tunay sa kanyang panahon. Gaano nga ba kahalaga ang pananatiling buo ng isang pamilya upang matugunan ang maraming pangangailangan ng mga miyembro nito, tulad ng pangangalaga, pagmamahal at pag-unawang maibibigay ng bawat isa. Mga kaibigan, tunghayan natin ang naging karanasan ni Florence sa ating dulang sa kanyang panahon. Lola? Lola, nandiyan na po yung inarkila ninyong van na sumundo kay Daddy. Oh, siya. Mauna ka nang sumalubong sa daddy mo, ha? Alam mo naman itong mga tuhod ko. Naku, hindi agad-agad na maitatayo. Grabe mga kirot dahil sa akin, Rayuma. Uy, Shay, sige na po, Lola. Basta sumunod na kayo kaagad, ha? Oh, sige na. Takbo na roon. Hindi ko akalain na ito pa rin palang inaanay na kwartong to ang daratnan ko rito. Oh, natural sa pagdaraanan ng mga taon, rumurupok ang mga kahoy, inaanay. Ay, naka. Hindi man lang nila ipasimento mula sa perang ipinadadala ko. Noona nga kasi namin yung mga pangangailangan mula sa pagkain hanggang sa mga gamot ni Inay. Magastos din ang online class ni Elise. Hala mo ba? Masyado nyo kasing inasahan ang perang nanggagaling sa akin. Kung nagsipaghanap buhay kayo, di sana naipon pa ninyo mga pera ko. Aba, Samuel, naghahanap buhay rin kami rito. Malaking bahagi ng kinikita ko sa pagluluto ng mga kakanin ang bumubuhay sa amin dito. Uy, ang batuga na si Eric. Wala naman trabaho, di ba? Si Eric ang katuwang namin sa lahat ng mga gawain. Higit sa lahat, tagasugod kay Inay sa ospital kapag inaatake ng high blood. Kaya huwag kang sumbat ng sumbat. Dahil baka mas may sumbat kami sa iyo. Manghang pa rin magsalita si Kuya Samuel. Parang siya lang may karapatang manumpat, ah. Oh, Eric, huwag mo nang pinapansin ang mga sinasabi ng kuya mo. Jack, magulo lang ang isip nun. Dahil sa naging biglaan niyang pag-uwi dahil nga sa pandemya. Yung naiwang jeep ni Itay, na pinamamasada ko, na ibinenta niya para makapag-abroad siya. Mayroon ba siyang narinig sa akin? Maaaring hirap din siyang isipin na magiging buhay niya rito. Ngayong wala na nga siyang trabaho. Lalo pa magkukulehiyo na si Elise. Masyado siyang palakwenta at palasumpat. Sino sa palagay niyang sumasagot sa mga pangangailangan ng anak niya rito? Kaya nga siya iniwan ang asawa niya. Dahil masama ang ugali niya. Oh, Elise. Akala ko yung nag-online class ka na. Pasado 8:00 na ng umaga, ah. Tsaka, Uy, Elise, umiiyak ka ba? Ang Daddy po kasi. Tinanong ko lang kung may chance pa po ako makapag-aral sa Dubai kapag nakaalis na siya ulit. Pinagsisisigawan na po ako. Naku, wrong timing nga kasi yung pagtatanong mo. Alam naman natin lahat na biglaan ang kanyang pagkakauwi dahil nga sa pandemya. Umaasa po kasi ako sa pangakong yun ni Daddy, Tita. Sabi nga kasi niya, bagsak ang ekonomiya ng Dubai.
Yung nga daw mga kasama niya sa trabaho na naiwan pa roon. Nauna na raw pinauwi yung mga anak dito para dito na nga magsipag-aral. Paano po? Kung hindi pa rin siya makabalik sa abroad, hindi na rin po ako makakapag-college. Ano ka ba? Nandito kami ng Tito Eric mo. Pati na ang inay. Hindi ka namin pababayaan. Makapag-aaral ka sa kolehiyo. Kaming bahala sa iyo. Bawiin mo sinabi mo, Eric. Bawiin mo dahil kung hindi, paduduguin ko yung uso mo. Totoo naman sinasabi ko, di ba kuya? Mas binigyang prioridad ni na Inay at Ate Florence na ikaw ang makapagtapos ng pag-aaral. Para kung makaraos ka na, makatulong ka sa pamilyang ito. Sa pamilyang ito na ayaw mong tantanan ang panulumbat. Pero dito at dito ka pa rin bumabagsak. Walang nga ka. Dahil sa mga sinabi mo, parang hindi mo na ako iginalang. Alin? Yung mga perang ayaw maalis sa panulumbat mo. Higit sa mga yun, pagkalinga at pag-aasang pilit namin idinudugtong sa buhay ni Inay. Tito Eric! Tawag po kayo ni Tita Florence! Si Lola po! Biglang nila po nawala ng malay! Kailangan po isukat sa ospital! Diyos ko, ang Inay! Hypertensive ng inyong ina. At para makatiyak tayo kung saan nanggagaling ang kanyang hingal, kailangan niyang maisalang sa ECG test at chest x-ray. Yung mga laboratory test na kailangan niya, paano po kaya maisasagawa yun? Mahihirapan na po kasing tumayo at maglakad si Inay. May heart section ng ospital. Doon isinasagawa ang ECG test. Katabi naman noon ang radiology. Etong cellphone number ko. Tawagan niyo kaagad ako sa oras na hawak niyo ng mga resulta. Opo, Dok. Maraming salamat po. Okay. Ito na nga ba ang sinasabi ko eh. Pagdating ng oras, pare-pareho tayong nga sa ganitong sitwasyon. O saan ngayon tayo kukuha ng perang gagastusin kay Inay? Kung nagbabarat man lang sana ng buto yung isa riyan eh. Ako na naman ba pinatatamaan mo, kuya? O bakit? Meron pa bang iba? Ganyan ka naman palagi eh. Sa halip na pasalamatan mo ako dahil akong gumaganap sa papel na hindi mo kayang gampanan. Hanggang dito ba naman sa ospital? Hindi pa rin kayo titigil ng pagsusumbatan? Isa magbatuhan kayo na magbatuhan ng paninisi sa isa't isa. Isipin nyo kung paano tayo makatatawid sa krisis na ito dahil ang kagalingan ng Inay ang nakasalalay dito. Lola, pinagtimpla ko po ulit kayo ng warm lemon water. Eto po, inumin nyo na. Naku naman, Apo. Talaga bang kailangan kong uminom tuwing umaga ng tinitimpla mong yan? Opo. Kaasim naman kasi. Nangingilo na yung mga ngipin ko sa tuwing iniinom ko eh. Lola, marami pong health benefits ang lemon water. Lalo na sa katulad ninyong nagpapalakas pa. Alam niyo po, dinagdagan ko pa talaga ang mga dasal ko sa Panginoon na maging maayos lahat ng mga resulta ng mga lab test nyo. At saka syempre, yung maging negative ang result nyo sa swab test. Pero alam mo, Apo, bukod sa mga pambobola mong yan, ang gusto kong malaman, kung nasaan ba yung daddy mo? Nagkasundo na ba sila ng Tita Florence mo at ng Tito Eric mo? Dahil lamang dumaan ako sa matinding pagsubok sa ibang bansa. Nadamay sa mga sentimiento ko pati ang pamilya ko.
Ngayon ko napatunayang ang pamilya ang pinakamagandang regalong ibinigay ng nasa itaas. Hihingin ko ang kanilang kapatawaran. Dahil sila ang pinakamahalagang biyaya na meron ako sa aking buhay. Para saan ka mo? Ang 20 mil na ito, Samuel? Para ka ako pandagdag mo sa puhunan mo sa paggawa ng mga kakanin. At, ate, gusto kong makabawi mula sa kagaspangan ng ugali ko mula nung dumating ako. Nawalan ako ng katwiran sa mga bagay-bagay. Pati tuloy kayo, nadamay sa gulo ng utak ko. Patawarin mo rin ako, Kuya Samuel. Nadala din ako ng bugso ng emosyon ko. Kaya, nasagot kita ng pabalang. Namulat na ako na kung magkakawatak-watak tayo, paano pa natin mapagtutulong-tulungang ipagpundar ng magandang kinabukasan sa Elise? Lalo na ang pagpapanatili sa kalusugan ni Inay. Mga kapatid ko, Ate. ito ang pinakamaligayang araw na dumating sa buhay ko. Ngayong nagkakasundo na kayo, lalong hindi ako natatakot na harapin ang mga darating pang pagsubok. Lahat ng pamilya hindi maiiwasang hindi dumaan sa mga pagsubok. Subalit sa mga panahong ito ng mga suliranin, higit na nasusukat ang tatag ng pagkakaunawaan ng bawat miyembro upang manatili pa rin nagkakabuklod-buklod ang mga kaisipan at damdamin sa kanyang panahon. Mga nagsiganap: Rosana Villegas, Susan Robles, Chiquit del Carmen Amor, Lionel Benjamin, Bobby Cruz, at Phil Cruz. Special Sound Effects, Jerry Mutia. Technical Supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring, Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito ay mula sa panulat ni Sel Barlam at sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. Tumahimik ka, Randel. Mabuti nga mawala na yung pinagbubuntis niya para wala ng problema. Mama. Makinig ka, Ruth. Ipalalaglag natin ang batang yan sa lalong madaling panahon. Handog ng DZRH ang dula sa kanyang panahon. May mga taong mapagmalinis, pilit ipinakikitang wala silang kapintasan. Ngunit may madilim naman palang nakaraan. Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni Letty sa ating dulang sa kanyang panahon. Mama, medyo gagabihin po ako ng uwi later. O bakit? May rehearsal po kami sa program sa university. Totoo ba yan? Yes, ma. Hindi po ako nagsisinungaling. Mabuti. Iyoko lang naman na pag-chismisan ako rito na may anak na bulak-bulero. Ay, siya, sige. O, Ruth, ikaw naman. Po? Tulungan mo akong ayusin itong bahay.
Kailangan malinis ito at maayos para sa pagdating ng binili kong sala set. Bumili pala kayo ng bagong sala set, Ma? Oo. Mahigit 1 taon ang set natin eh. Para naman maging maganda tayo sa tingin ng mga kapitbahay natin. Buti na lang. Wala kayong last 2 subjects ngayon, Ruth. Makakapamasal tayo. Oo nga, Erwin. Gusto ko talaga mag-relax ngayon. Ang dami kasing exams kahapon hanggang kanina. Tapos nung makalawa naman, nag-general cleaning kami ni Mama sa bahay. Kaya, nako, napagod ako ng gusto. Uy, kung gusto mo, di manood na lang tayo ng movie. Movie? Oo. Doon tayo sa amin. Makakakain pa tayo ng lahat ng gusto natin. Ay, nakakaya naman sa nanay mo. Gagabi ng uwi si inay. May mga kakausapin sa mga bibili ng alahas eh. Halika na, para hindi sayang ang oras. Martin, halika, sandali. Halika na nga, halika. Leti, bakit ba? Parang masaya ka. Ang ganda ng ngiti mo. Talagang masaya ako. Dahil nakabili ako ng mura. Pero magaganda at branded na damit ko. Ibinili rin kita ng mga polo at t-shirt. Eto, Tingnan mo. Ba, magaganda nga ang mga ito. At mukhang mahal, ha? Ay, naku, talagang mahal yan. Pag sa mall mo binili. Pero dahil doon ko lang yan binili sa kaibigan ko, nakamura ako. Ibinili kita para naman hindi sabihin ng mga ating kapitbahay na pinababayaan kita. At ang sasabihin lang pala ng taong dahilan, kaya mo ko ibinili ng damit. Ano ka ba? Hindi naman maaaring hindi natin isaalang-alang ang sasabihin ng mga tao. Dahil nakikita nila tayo. At bahagi sila ng ating buhay. Leti, hindi sa lahat ng pagkakataon silang iisipin mo. Dapat gumawa ka dahil sa pagmamahal mo sa iyong pamilya at hindi para maging maganda sa tingin ng ibang tao. Oo, ang drama mo. Diyan ka lang nga muna. Ayusin ko itong mga binili kong damit. Oh, bakit nakasumangot ka, Ruth? Si Mama kasi, nakakainis. Bakit? Ano bang ginawa ni Mama? Tinastas ba naman yung laylayan ng mga damit ko? Hinabaan niya? Baka naman kasi napakaikli ng damit mo kaya nainis siya at hinabaan ng mga yun. Hindi nga, Kuya Randel eh. Hindi naman masyadong maiksi ang mga yun. Sabi niya, baka raw kasi isipin ng mga tao, malandi ang anak niya. Si Mama talaga, oh. Bakit ba siya ganun, Kuya? Bakit lagi na lang ibang taong iniisip niya sa bawat gagawin niya? Baka dahil perfectionist siya. But nobody's perfect here in this world. Kahit nga yung mga may pangalang perfecto, nagkakamali rin, nagkakasala. Alam ko. Ba yun? Kaya lang talagang ganun si Mama eh. E di, sundin niya lang natin. Tapos itry natin unti-unting ipaliwanag sa kanya ang side natin. Baka sakaling sa ganung paraan, maintindihan niya tayo. Ruth, ba't hindi ka pumasok kahapon? Hindi mo rin sinagot ang mga text at tawag ko. Nag-alala tuloy ako eh. Sama kasing pakiramdam ko, Erwin. Nahilo ko. Nagsuka. Bakit? May sakit ka ba? Tungkol nga doon ang gusto kong sabihin sa'yo eh. Ha? Erwin, buntis ako. Nagbungang ginawa natin. Ha? Paano na to? Kakausapin ko nanay ko. Sasabihin ko sa kanya ito. Kung hindi pumayag si Nanay Sefa na panagutan mo ko, paano na ako? Ruth, ano bang mahalagang bagay ang sasabihin mo sa akin?
Tungkol sa amin ni Erwin, Kuya Randall. Bakit? Niloko ka ba niya? Sinaktan ka? Sabihin mo. Hindi kuya. Eh, anong- Ang totoo, gusto nga niya akong panagutan. Panagutan? Ano ibig mo Kuya, sabihin? huwag ka sana magalit. Pero, buntis ako. Magkakababy na kami ni Erwin. Ano? Kaya pala ang tamad mong pumasok sa eskwela nito mga nakaraang araw, ha? Ma! Dahil buntis ka na, wala niya ako. Ma, Pinag-aral ka namin sa private school. Binigyan ng magandang bagay. Yung pala maglalandi ka lang. tama na. Binigyan mo ako ng kahihiyan. Ma, tama na po. Baka kumapalo na si Ruth at ang dinadala niya. Tumahimik ka, Randall. Ma. Mabuti lang mawala na yung pinagbubuntis niya para wala ng problema. Mama. Makinig ka, Ruth. Ipalalaglag natin ang batang niya sa lalong madaling panahon. Hindi, Ma! Ayoko po! Huwag niyo gawin yun sa magiging anak ko! Ako ang masusunod, hindi ikaw! Hindi ako papayag na pag-chismisan tayo ng mga tao na intindihan mo! Ano? Yun ang balak ng nanay ng nobya mo? Opo, inay. Ayaw nga po ni Ruth, pero mapilit si Aling Letty. Para daw wala na maging problema sa pag-aaral ni Ruth. Ako, hindi ko rin gusto yung ginawa niyo. Dahil doon nagkaroon tayong lahat ng problema ngayon. Pero lalo namang ayoko, yung kitli ng buhay ng isang walang malay. Hindi maitutuwid ang isang pagkakamali sa pamamagitan ng isa pang pagkakamali. Eh ano pong gagawin natin, Nay? Ha? Ayaw po namin ni Ruth na mawala ang magiging baby namin. Alam na ba ito ng tatay niya? Hindi. Hindi ako papayag, Letty. Anong sinabi mo, Martin? Ulitin mo nga. Ayokong ipalaglag mo ang nasa sinapupunan ng ating bunso. Kinokontra mo na ako ngayon, Martin. Dahil kasalanan na ibig mong gawin. Nagkamali na nga si Ruth. Dadagdagan mo pa. Anong gusto mo? Ang mabilad tayo sa kahihiyan dahil sa anak mo, ang pintasan at pagtawanan tayo ng mga tao? Ayoko! Ayoko! Bakit ka ba ganyan, Letty? Bakit inuulit mo sa ating anak ang ginawa sa iyo ng magulang mo? Martin, anong... Hindi ka ba natutuwa? Na kahit pumayag kang alisin ang mga magulang mong ating unang anak nung araw, ay nagkatuloyan pa rin tayo at nagkaanak? Hindi ba maaaring ituwid mo na ang pagkakamali mong ginawa noon? Salamat. At pinagbigyan niyo ako na magpunta kayo rito ng nanay mo, Erwin. Noon pa po namin gusto magpunta rito ni Inay para po maayos ang problema. Kaya lang, baka ako kasi lalo lang magalit si Aling Letty. Ako nga pala si Sefa. Martin, Hindi mo kasama ang iyong asawa? matagal na siyang pumanaw. Ay, sorry. Kung gano'n, tayo na lamang ang mag-aayos ng problema ng mga bata. Papa, ayaw ko po sana sa gusto ni Mama. Ayaw ko pong ipaalis ang baby sa tiyan ko. Iyon din po sanang ipakikiusap namin ni Ruth, Mang Martin, na huwag ipaalis ang baby. Nagkamali na ang mga anak natin. Hindi na natin dapat dugtungan pa ang pagkakamaling yun. Huwag kayong mag-alala. Hindi natin gagawin ang gusto ng asawa ko. Kasalanan yun. Hindi lang sa batas ng tao, kundi lalo na sa batas ng Diyos. Maraming salamat po, Mang Martin. Pero hindi kayo maaaring magsama hanggat hindi kayo kasal. At dahil bata pa kayo para pakasal, dito muna titira sa amin si Ruth. Pag-aaralin pa rin namin siya matapos manganak. Oy, sang-ayon ako, Martin. Yun din ang bala ko kay Erwin. At pagpareho na silang tapos sa kolehiyo at hindi pa rin nagbabago ang kanilang damdamin,
Saka natin sila ipakakasal. Tama, Sepa. Handa akong tumulong sa ibang kakailanganin ni Ruth at ng ating magiging apo. Maraming salamat po sa pangunawa, Papa. Ali Josefa. Ang ganda talaga ng aking apo. Tingnan mo, Martin. Ang apo natin kamukha ko. Dahil maganda, kamukha mo na. Pero noon gusto mo ipaalis. Ito mas Martin. Yung pa naman yun eh. Pinagsisisihan ko na yun. Yung pagkakamali ko. O hindi ba? Pinatawad mo na ako? Oo. Naalala ko lang naman eh. Salamat nga. At nanindigan ka sa tama. Namulat ako sa aking pagkakamali. At nailigtas mo ko sa panibagong pagkakasala. Kanyang tutulungan ang ama ng tahanan upang maging matatag ang paninindigan sa kanyang panahon. Mga nagsiganap: Susan Robles, Bobby Cruz, Chiquit del Carmen Amor, Phil Cruz, Lionel Benjamin, at Rosara Villegas. Special Sound Effects, Jerry Mutia. Technical Supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring, Boboy Salonga. Ang kasaysayang ito ay mula sa panulat ni Thelma Corporal Alcantara at sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. Ano yun? Parang may katawan ng taong nakahandusay sa gitna ng kalsada. Parang lalaki at duguan. Handog ng DZRH ang dula sa kanyang panahon. Ang paghahangad ng higit pa sa mga bagay-bagay, lalo na ang pagkilala sa pera, ay walang katapusan. Hindi niyon masasapatan kailanman ang ating kasiyahan at kakontentuhan. Dahil lahat gusto nating makamtan. Mga kaibigan, tunghayan natin ang naging karanasan ni Simon sa ating dunang sa kanyang panahon. Yun bang legacy, Dre? Yung kahit patay na ako, may maiwan akong magandang halimbawa dito sa mundong ibabaw. Kaya ganon, para pa rin akong buhay sa alaala ng mga kapitbahay natin dito sa Angolo. Hindi na ako makakalimutan. Lintik na. Lasing ka na nga, Dre. Puro legacy na naman yung bukang bibig mo. Bakit ito ba pagiging manginginom natin? Di mo maituturing ng legacy. Pag namatay tayo, malulungkot yung mga nagtitinda ng alak dito dahil nabawasan ang mga customer nilang lasinggero. Diba? Maaalala rin nila tayo. Puro kakalokohan eh. Ako, seryoso ako sa sinasabi ko. Basta gusto ko mag-iwan ng legacy dito sa mundo. Tapos ang usapan. Ay, mabuti pa nga magbayang magiliw na tayo.
Sa Sabado na lang ulit, kapag wala kang biyahe, pahinga ko naman sa pagpapasada ng tricycle. Sige. Pero tandaan mo lahat na sinabi ko sa'yo. Oh, Hindi ako magmimintis doon, pare. Ano ba kasing ibig sabihin ng legacy? Ha, Ate Ella? Lagi ko kasi naririnig yun kay Itay kapag nagiinuman sila ni Mang Sosing. Tapos, pag lasing na sila, pinagtatalunan na nila yung topic na yun. Naku, Ada, kapag lasing na ang Itay kung ano-ano na sinasabi noon. Tsaka, bakit ka ba nakikinig sa usapan ng mga lasing? Hindi mo naman maiintindihan yun. Ano nga kasi yung meaning ng legacy? Gusto ko nga kasi malaman, ate. Mabuti pa, tanungin natin si Google. O, ayan. Lumabas agad yung mga suggestion ng kahulugan ng legacy. Yung isang bagay o sitwasyon na maaalala ang isang tao dahil naging makahulugan ang kanyang naging buhay sa mundo. Yun ibig sabihin ng legacy. Ganun? Bakit napipiko ng Itay kapag kinukontra siya ni Mang Sosing? Maganda naman palang ibig sabihin yan. Ay, naku. Tumuto ka na nga dyan sa online class mo. Pati ako, nagugulo dito sa klase ko eh. Tsaka pwede ba? Tigilan mo na yung pakikinig kina Itay at Mang Sosing kapag nagiinuman sila. Kung hindi, susubong kita kay Inay. Wala ka, malalagot ka. Ay, Miling. Tumayo ka nga muna dyan sa paglalaba. Kunin mo na itong natira sa sahod ko. Ito, para makapagpahinga na ako. Pagod ako sa biyahe. Ano to, Sibon? 3,000? Nagbibiro ka ba? Aba, hindi tayo mabubuhay nang hanggang sa susunod mo pang sahod sa 3,000. Sumahin mo kaya lahat ang mga gastusin natin dito. Magkukwentahan na naman ba tayo? Yung binayaran ko sa karinderya, sa labas ng warehouse namin. Almusal, tanghalian, merienda, hanggang hapunan. Baka nakakalimutan mo naman, pandemic ngayon. Kaya salita lang ang biyahe ko ng mga materyales. Natural, magkano na lang ang sasahurin ko noon? Wala ka rin kasing disiplina sa pagkain eh. 2 beses na kain sa magapon. Pwede na yon. Di pa merienda ka pa? Pwede namang uminom ka na lamang ng tubig. Wala ka pang babayarang merienda sa karinderya. Mas lalong masama kung biyahe ko ng gutom. Ay, sus. Kung mahilo ko sa biyahe, bumangga yung van na minamaneho ko. Hindi bali sana kung mamatay ako sa aksidente. Na? Paano kung ma-hospital pa ako? At gagastos pa nakatakot-takot sa pagpapagamot ko? No. Oo, kaya kung ako naman ang maka-aksidente. Ako naman ang susuka ng pera sa nadiskasya ko. Tingnan ko lang kung may pagpipilian ka dahil lamang sa sobrang paghahanap mo sa pera. Pare Simon, sabi ng mga kasama ko sa pila, hinahanap mo raw ako. Andre, may pag-uusapan tayong mahalaga. Ano ba yun? Sige, paandalin mo ang tricycle mo. Maghanap tayo ng lugar na walang makakarinig sa pag-uusapan natin. May alam ako, doon sa lumang building. Ano ba? Kanina pa ako nahihilo sa pagpabalik-balik mo. Patulog ka na kaya? May online exam ka pa bukas, di ba? Kasi kanina nakita ko sakay ng tricycle ni Mang Sosing si Itay. Saan kaya sila nagpunta? Tignan mo, Teo. Gabi na, pero wala pa sila. Baka dumayo lang ng inuman sa mga kaibigan.
Alam mo naman yung dalawang yun, sparring partner sa lahat ng lakad nila. Kung di sila naka-tricycle, masusundan ko sila. Maririnig ko mga pag-uusapan nila. Aba, tinitiktikan mo talaga sina Itay at Mang Sosing, ha? Masyado ka namang nai-impluwensya ng mga panonood mo sa TV, ng mga detective. Oh, papatayin ko na ilaw, ha? Matulog ka na. Alam ko, iti-text ko na lang kaya siya. O kaya, tatawagan ko kaya si Itay. Mabuti na yung alam natin kung saan siya naroroon, hindi ba? Ano pare? Kabisado mo na gagawin, ha? Obre, Basta alerto ka lang. Yung cellphone mo, lagi mong i-check sa mga text sa tawag ko. Itong tricycle mo, kailangan laging full tank. Para anumang oras, pwede tayong tumakbo. Copy, Andre. Tatandaan ko yung mga sinabi mo. Sa basement ng lumang building, doon ulit tayo magkikita. Gaya ng una nating diskarte. Pero mag-iingat ka, ha? Okay. Kahit sino, walang dapat makakita sa iyo sa pagpunta mo ron. Oh. Maliwanag, Dre. Oh, Simon. Saan ka ba galing? Madaling araw ka lang nakauwi. Ano yan ang text at tawag sa iyo ng mga anak mo pero hindi ko rin sumasagot. May biyahe pa nga ako mamaya eh. Gahatid ako ng mga pyesa ng computer sa isa naming customer. Kaya kailangan ko munang umidlip kahit konti. O siya nga pala, kunin mo na itong perang dala ko. Ikaw na bahala dyan, ha? Antok na talaga ako eh. Oh, teka. Ba, ang daming pera nito, Simon. 30 milyan. Galing yan sa naswertihan kong sideline. Ha? Sige na, matutulog muna ako, ha? Gisingin mo na lang ako bago mag-alas 6 ng umaga dahil papasok naman ako sa warehouse. Sandali. Teka. Sabihin mo muna sa akin kung saan galing ang 30 mil na ito. Hindi ko naman pwedeng gastusin ang perang to nung hindi ko nalalaman kung saan ang galing. Basta gastusin mo ang perang yan sa mga pangangailangan dito sa bahay, tapos. Ang hirap sa iyo eh. Ngayong binigyan ka ng malaking halaga, ang dami mo pa ring tanong. Ang bihira. Saan mo talaga ako susuot sa buhay natin dito? Ha, Miling? Ba, ano yun? Parang may katawan ng taong nakahandusay sa gitna ng kalsada. Parang lalaki at duguan. Ihinto ko muna ang van sa isang tabi. Titignan ko kung ano nangyari sa tao yun. Diyos ko. Ang lakas ng tagas ng dugong nagmumula sa kanyang ulo. Pero buhay pa siya. Kailangan madala agad siya sa pinakamalapit na ospital. Hello. Pre, nasa ka na? Kanina pa kami nabayar dito sa lumang building. Ano na? Sige lang, pre. Susunod ako dyan. Dadaling ko lang sa ospital itong taong nakita kong dugo ang nakahundusay sa highway. Pero pare, nagmamadali ang taong kausap natin. Pero na to, baka maging bato pa. Basta darating ako dyan. Huwag ka mo mag-alala. Dala kong van ang warehouse. Nandito yung mga pyesa. Ihanda lang ka mo yung pera. Sige na pare. Kailangang umabot ng buhay ang taong ito sa ospital. Mga anak, tumawag ang tatay niyo. Ha? Nasa ospital daw siya. Pinagdadala ko ng pera. Kailangan puntahan ko siya ron. May nangyari po ba kay Itay? Nay? Susama po kami ni ate, Nay. Hindi na. Dito na lang kayo sa bahay. Basta ang sabi niya, kailangan ng tulong na pinansyal ng taon dinala niya doon. Hala, sige na. Sarayin niyo na yung pinto. Alis na ako. Para makarating agad ako sa ospital na sinabi ng tatay niyo.
nangyari sa akin? Bakit ako nandito sa ospital? Bakit nakabenda ang ulo ko? Nakita kitang dugo ang nakahando sa highway. Kaya tinala kagad kita rito sa ospital. Huwag kang mag-alala. Ligtas ka na. Naawat na yung pagtagas ng dugo sa ulo mo. May mga gamot ka lang na dapat inumin para matuyo agad ang sugat sa ulo mo. Ang natatandaan ko lang, naglalakad ako sa gilid ng highway nang mahagip ako ng isang kotseng mabilis na tumatakbo. Na-record naman ng CCTV ng highway ang plate number nang naka-aksidente sa iyong sasakyan. Kaya hinahanap na ng mga pulis ang may-ari nito. Ikaw rin ang nagbayad ng mga ginastos dito sa ospital? Kami ng asawa ko. Pero huwag kang mag-alala. Maliit na halaga lang naman ang inaabot ng mga gamot mo eh. Huwag mo na isipin yun. Salamat. Maraming salamat. Ang inaalala ko, ang mga anak ko. Ha? Tiyak na hanggang ngayon, inihintay nila ako. Iniwan ko sila sa isang ligtas na bahagi ng highway. Kasi nga, mangangalakal ako para sana sa hapunan namin mag-aama kagabi. May mga anak ka kamong iniwan sa isang bahagi ng highway? Oo. 2 babae. Ha? Isang 5 taong gulang at isang 7 taon. Buti na lang pala. Hindi natuloy ang transaksyon natin kagabi. Kundi, kalaboso tayo. Katulad nung kasama mong delivery driver na nahuling ibinebenta mga piyesa ng computer. Gusto ko nga isiping sinadya ng tadhana yung pagkakakita ko dun sa dugo ang lalaki na na-aksidente sa highway. Parang nga kasing huminto roon yung mga oras eh. Kaya na ibang daloy ng mga mangyayari kagabi. Ay, buti. Hindi ka kunisto ng alanganing oras mo na yung maibalik yung van sa warehouse. Sinag naman nila yung laman eh. Kumpleto naman. Saka alam nila ang buong kwento kung bakit hindi ko na i-deliver sa customer ang mga piyesa. Nakalabas na ng ospital yung taong tinulungan mo? Oo. Inihatid ko siya sa lugar na pinag-iwanan niya sa kanyang 2 anak. Alam mo bang halos madurog ang puso ko nang makita ko yung mga anak niya? Paano kung hindi ko nakita ang pangangailangan niya ng tulong sa highway? Mauubusan siya ng dugo na pwede niyang ikamatay at ikaulila ng mga anak niya. Sa ganung punto, pumasok sa isip ko sina Ella at Ada. Paano kung natuloy ang deal natin at nabulilyaso tayo? Paano nang kinabukasan ng mga anak ko? Simon, patawarin mo ako. Minsan kasi nagiging mapaganap ako eh. Aaminin ko, dala lang yun ang kahinaan ko. Naging mapusok din ako mag-isip. Kaya nagawa ko rin magkasala. Pero napakabuti ng nasa itaas. Siya ang nagbigay ng dahilan upang mabago ang mga mali kong binabalak sa ikalawang pagkakataon. Pero yung ginawa mo, yung eksaktong legacy na mananatili sa puso ng taong yun na tinulungan mo. At sa iyo naman, yun ang nagbuo sa sarili mo. Alam mo, Miling, ngayon ako naniniwalang sinusundan tayo ng ating mga legacy at hinuhubog ang ating mga pagkatao. Higit sa maibibigay na kasiyahalang pera o iba pang material na bagay,
na inaakala nating magiging sangkap ng mga anyo ng ating kaligayahan ay ang legacy ng mabuting pagkatao at malalim na pananampalatayang maipapasa natin bilang isang magandang halimbawa sa kanyang panahon. Mga nagsigalap: Phil Cruz, Lionel Benjamin, Alan Ortega, Susan Robles, Rosana Villegas, at Chiquit del Carmen Amor. Special sound effects, Jerry Mutia. Technical supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical scoring, Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Sel Barlam at sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod June Martin de Gaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. Nakita mo na nangyari, Roldan? Nakita mo? Dahil dyan sa katutulong mo, tayo ngayon ang nawalan. Wala na tayong bangka dahil nasira ni Ogot. Handog ng DZRH ang dula sa kanyang panahon. Marami ang nagsasabing mahirap ang buhay sa probinsya. Kaya naman marami rin ang naghahangad na magtungo sa ibang bansa upang doon ay magtrabaho. Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni Roldan sa ating dulang sa kanyang panahon. Ang dami mong huling isda, Roldan. At ang lalaki pa. Naswertehan ko lang, Ogot. Tiyak matutuwa nito si Perla. Mabuti ka pa. Kikita na. May kakainin pa kayo ng pamilya mo. Hindi tulad ng pamilya ko. Oh, wala ka pa rin bang bangka hanggang ngayon, Ogot? Oo, Roldan. Hindi na raw pwedeng magamit yung bangka kong nasira ng bagyo. Sabi ng pinagawan ko. O sana sinabi mo agad sa akin. Para isinama kita sa pangingisda ko. Ay di bale, total marami naman itong mga isdang huli ko. Bibigyan na lang kita. Ha? Pero nakakahiya naman sa'yo. Pinagpaguran mo yan. Huwag ka nang mahiya. Kusa ko naman ito eh. Maraming salamat, Roldan. Salamat sa pangunawa at pagtulong mo. Nabenta lahat ang mga isda natin, Roldan. May mga naghahanap pa nga eh. Kaso, wala na akong maibigay. Salamat naman at kumita ulit tayo. Nakapagtabi ka ba ng pangulam natin? Oo. Sayang nga eh. Sana, hindi mo na lang binigyan ng isda si Ogot para naging pera pa natin yung mga isdang yun. Huwag mo nang panghinayangan yun. Tulong na natin yun sa isang kaibigan na kababaryo pa. Tao po! Perla? Roldan? Oh, si Dora yun ah. Tao po! Siya nga. Sige, sandalit mo buksan ko ang pinto. Oh, Doray, napasal ka. Roldan, tulungan niyo naman kami. Bakit? Ha? Ano nangyari? Mga anak ng kapatid ko eh. Hindi ko siya madala sa ospital. Nasa si Imo? May pinuntahan. Walang magmamaneho ng tricycle namin. Oh, sige. Ako na magmamaneho para madala na sa pagamutan ng kapatid mo. Pero Roldan, sabi mo kanina masakit ang ulo mo. Kanina yung Perla, wala na ngayon. At saka, kailangan ng tulong ng kapitbahay natin. Paring Roldan, usap-usapan ka na naman ng mga kanayon natin. Ha? Bakit, pare? Dahil sa ginawa mong kabutihan. Aba, naligtas sa panganib ang kapatid ni Doray dahil sa pagdadala mo sa kanya sa ospital. Kaya bumilib na naman sa iyo mga kanayon natin. Kawawa naman kasi si Nadora eh. Saka,
Sino pa ba naman ang magtutulungan kung di tayo magkakanayon? Pero hindi lahat ng kalugar natin ay tulad mo. Yung iba nga, kahit may kakayahang tumulong, hindi ginagawa yon. Dahil mas pinapahalaga nila ang sarili nilang kapakanan. Pero ako, masaya ako sa maliit kong kakayahan. Natutulungan ko ang aking kapwa at nabibigyan kong kaluguran ang Diyos dahil doon. Sana pare, lahat ng tao ganyan ang pananaw. May ba ako? Sabi mo may sadya ka sa akin. Ano ba yun? Aling Dolores! Aling Dolores, sandali lang ho! Oy, ikaw pala, Doray. Bakit? Alam niyo na po bang balita tungkol kay Ogot? Bakit? May nangyari ba sa kanya? Nakaalala ho ang asawa niya eh. Dahil mula po na pumalaot, hindi pa umuwi. Ha? Eh di ba may karanasan na silang ganun? Ilang araw na nawala si Ogot dahil nga pumalaot siya na may bagyo. Tapos nung makauwi siya, sira na yung bangka nila. Naku huwag naman sana. Bangka pa naman ang manugang ko si Roldan ang gamit ni Ogot. Ho? Oo. Paano nangyari yun? Hiniram niya ang bangka ng manugang ko para makapangisda siya. Nakita mo na nangyari, Roldan? Nakita mo? Dahil dyan sa katutulong mo, tayo ngayon ang nawalan. Wala na tayong bangka. Nasira ni Ogot! Perla, huwag kang magalit. Hindi naman gusto ni Ogot ang nangyari. Inabot siya ng malalakas na alon sa laot. At mabuti nga, buhay pang nakauwi yung tao. Nasa kloloan ng iba. Siya pa rin ang iniisip mo ngayon, Roldan. Isipin mo naman kami ng 3 anak natin. Ano na yung pangahanap buhay mo ngayon? Paano na tayo? Perla. Bakit naman kasi pinahiram mo pa yung bangka sa Ogot na yon ngayon? Pati bangka natin, nadamay na sa pagkasira ng bangka ni Ogot. Huwag kang magsalita ng ganyan. Hindi ko pinagsisisihan ang pagtulong ko sa kanya. Puro katulong. Wala ka namang kakayahan. Hindi ka mayaman para sa gawain yon. Pwede ba wag na natin pahabain ito? Alam ko, nag-aalala ka lang. Kaya ka ganyan. Kaya mo, gagawa ako ng paraan. Mabubuhay pa rin tayo. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Magtiwala ka lang. Bakit hindi mo man lang isinulat o itinawag man lang sa akin ang mga problema mo, Ogot? Naiiya kasi ako sa iyo, Kuya Pedring. May mga pamilya na tayo at may kanya-kanya ng buhay. Pero iba ito Napinsala kayo ng bagyo. Kaya nawala ng kabuhayan. Mabuti na lang pala, nagbakasyon ako at dinalaw kita. Kaya nalaman ko nangyari sa inyo. Kuya Pedring, tinalo talaga ako ng hiya sa iyo Kapatid mo ko. Kuya mo ko. Kaya tama lang natulungan kita. Tapos, nasira mo pa yung bangka ng kapitbahay nyo. Yun pa nga ang isang inaalala ko, Kuya. Hiyang-hiya talaga ako kay Roldan. Alam mo, pag wala kaming pagkain ng pamilya ko, binibigyan niya kami ng kanyang mga huling isda. Kaya mabuti pa, sumama ka na lang sa akin sa abroad. Doon ka na lang magtrabaho. Pero Kuya, wala akong pera. Wala kang gagastusin. Dahil ang amo ko ang bahala sa lahat. Nangangailangan siya ng mga tauhan sa kanyang negosyo. Pero bago tayo umalis, iiwanan ko ng perang asawa mo para naman may magamit sila habang hindi ka pa nakakapagpadala ng pera. Maupo ka, Ogot. Salamat, pare. Hoy, bakit na pa rito ka, Ogot? Anong kailangan mo? Kuan Perla, dumating ang kuya ko galing abroad. Dinalaw kami at dinalhan ng mga grocery. Kaya dinalhan ko rin kayo. Ito,
Buti naman, kahit pa paano nakaalala. Maraming salamat, pare. Wala yan, parang Roldan. Ako nga ang naiiya sa inyo eh. Nasira ko kasi ang bangka nyo. Kalimutan mo na yun. Hindi naman ako galit sa'yo eh. Saka, hindi mo naman sinadya yun eh. Paano ka nakakapangisda ngayon? Di nang hihiram siya ng bangka sa mga kaibigan niya. Tapos, binabayaran na lamang niya pag nakapangisda na siya. Nakahiya naman sa inyo. Pasensya na talaga. Sabi ko naman sa'yo, kalimutan mo na yun. Hindi mo naman ginustong masira ang bangka namin eh. Alam niyo, parang Roldan, kinukuha ko ng kapatid ko upang magtrabaho dun sa pinapasukan niya. Gusto mo sumama ka sa akin? Ha? Wala tayong gagastusin. Sagot ng boss niya lahat. At sigurado pa tayong hindi mapapahamak. Dahil sa amo rin niya tayo magtatrabaho. Ano, Roldan? Gusto mo? Magandang tanghali, Perla. Ay, magandang tanghali, Doray. Nagkatay kami ng manok. Niluto kong tinola. Kaya eto, dinalan ko kayo. Ay, salamat. Naku, tama-tama. Makakahigop ng sabaw si inay. May sakit kasi siya eh. Ganun ba? Oo. Kung kailangan mo ng tulong ha, narito lang kami. Handa kaming tulungan ka. Kahit na nga nasa ibang bansa na si Roldan. Alam mo, yan din ang sinabi sa akin mga natulungan ng asawa ko. Kaya naman talagang nababagbag ang loob ko. Ibig mong sabihin, parang Roldan, na ipagawa nyo ng bahay nyo? Oo, pare Hugot. At ang itinatayo na lang ngayon, yung gagawin namin tindahan at bigasan. Aba, ayos yan. Malilibang na si Perla, kikita pa. Matutulungan ka pa sa pag-iipon. Oo nga, pare. Salamat sa'yo. Ha? Saan? Ako ang sinama mo rito. Dahil dun, nagbago ang kalagayan namin sa buhay. Parang Roldan, mabuti kang kaibigan. Kaya naman gusto ko, pareho tayong umasenso sa buhay. At natutuwa ako dahil nangyayari na yon. Roldan, halika nga, sandali. Bakit ba, Perla? Ano ang laman ng mga plastic bag na yan? Mga grocery. Kinausap ko kasi yung mga ginang dito sa ating lugar. Ang sabi ko, tulungan namin yung mga nasunugan doon sa kabilang barangay. Pumayag naman sila. Talaga, ha? Oo. At ikaw pa ngayon ang nangunguna sa pagtulong, ha? Dahil namulat na ako sa pagkakamali ko, na kahit pala mahirap ang tao, maaari pa rin siya makatulong sa kanyang kapwa. Tulad ng ginawa mo kay Ogot. At nang ginawa naman niya sa atin. Tama ka. Dahil doon, umasenso ang buhay natin. At salamat sa Diyos. Ngayon, nauunawaan mo na ako. Mapalad ang taong kahit dukha ay nililingap ang kapwa, sapagkat hindi lingid sa Diyos ang kanilang mga gawa. Sila'y itataas at pagpapalain sa kanyang panahon. Mga nagsiganap: Lionel Benjamin, Susan Robles, Phil Cruz, Alan Ortega, Rosana Villegas, at Chiquit del Carmen Amor. Special sound effects, Jerry Butian.
technical supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical scoring, Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Thelma Corporal Alcantara. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. Sigurado ba kayo na hindi masamang tao yung lalaking tinulungan ninyo? Kung titignan po ang itsura niya, kahit na mahaba ang buhok at babalbas, mukhang hindi naman po siya gagawa ng masama. Handog ng DZRH ang dula sa kanyang panahon. May mga balita tayong naririnig na may ilang mga kababayan natin ang mapagsamantala, lalo na sa mga hindi natin kababayan o kalahi. Ang kanilang mga nabibiktima kadalasan nauuwi lang sa mas matinding pagsubok at paghihirap. Tulad ng naranasan ni Billy, isang foreigner at nabiktima ng mga masasamang loob. Pakinggan natin sa ating dulang sa kanyang panahon. Mga suki! Bili na kayo ng burong dalag! Masarap! Bagong-bago, mura lang! Mga magaganda at pogi dyan! Bili na kayo ng burong dalag namin! Kami lang ang may pinakamasarap na puro dito! Promise! Naku, sana naman. Magka-customer na tayo, anak. Ma, huwag po kayong mainip. Kabubukas pa lang natin. Maya-maya lang. Dadagsa na ang mga yan sa atin. Mongs, iyusin mo nga yung plastic na isa palanggana natin ng buro. Madampian lang ng langoy yan. Sigurado, sira na yan. Sayang yung ilang linggong paghihirap natin sa mga yan. Ayan na, ma. Naayos ko na po. Halimos po. Ay, Mama, pasensya ka na ha. Wala pa akong maibibigay na limos sa'yo eh. Kabubukas lang namin. Wala pa kasi kami benta. Oo nga. Kabubukas pa lang namin. Sorry ah. Okay lang po. Salamat lang po uli. Ma, ibang klase yung namamalimos na yun ah. Kung magsalita, akala mo galing States? Anong akala? Talagang foreigner yung namalimos sa atin. Po? Talaga po? Hindi mo mapapansin na foreigner siya kasi madungis at saka mahaba ang buhok at balbas. Pero yung mga mata niya, kulay brown. Ma, na-curious tuloy ako eh. Ano kaya ang nangyari sa kanya? At nauwi siya sa pamamalimos. Grabe ang lakas ng ulan. Buti na lang, malapit lang yung bahay natin sa palengke. Opo nga po eh. Halos 2 minutong lakaran lang. Makakauwi na po tayo agad. Pero pag-ingatan mo na huwag mabasa yung mga paninda natin, Mongs, ha? Ma, huwag kayong mag-alala. Sinisigurado ko po sa inyong hindi mababasa ang mga buro ng ulan. O, ayan. Malapit na tayo sa bahay natin. Natatanaw ko na yung puno ng mangga sa tabi ng gate natin. Oh, teka ma. Nakikita niyo ba yung lalaking nakaupo sa ilalim ng puno natin? Ay, hala. Baka masamang loob yan, ah. Hindi po yan, ma. Tara na. Basang-basa na po ng ulan ng likod ko, eh. Ma, yung lalaking nakaupo sa ilalim ng puno, di ba siya po yung namalimos sa atin kanina? Oo nga, no. Teka, sandali. Kausapin natin. Iho, basang-basa ka na. Actually, I'm cold. Saan ka ba nakatira? I have no family, no house, everything.
Diyan po ba kayo nakatira sa house na yan? Ay, oo. Oo, iho. Baka po pwede dito muna ako sa ilalim ng mango tree hanggang tumila-ulan. Ay, hindi. Doon ka muna sa loob ng bahay. Doon ka magpatila ng ulan. Bibigyan ka rin namin ng damit at saka pagkain. Halika na. Oh. Tama. Don't worry. We nice person. Salamat po. Sigurado ba kayo na hindi masamang tao yung lalaking tinulungan nyo? Kung titignan po ang itsura niya pa, kahit na mahaba ang buhok at balbas niya, mukhang hindi naman po siya gagawa ng masama. At saka napansin ko, parang foreigner yung lalaki. Yun nga rin ang napansin namin ni Mama kanina eh. Halika na. Total, call center agent ka. Kausapin natin yung lalaki. Alamin natin kung sino siya o kung saan siya galing. Sige po, Pa. Hi. How are you? Are you okay? Oh yes, I'm doing fine. Salamat po sa inyo at umayos ang pakiramdam ko. Kanina pa kasi ako giniginaw. By the way, ako si Ina. Siya naman ang papa ko, si Rodel. Yung mama ko naman nasa kusina, siya si Menchu. At yung brother ko si Mongs. Ikaw, ano pangalan mo? At saka, saang bansa ka nakatira? Para kasing hindi ka Pinoy. Ako si Billy Thompson. I'm from El Paso, Texas. Ay, Amerikano ka pala. Anyway, anong ginagawa mo dito? At saka, paano ka nauwi sa ganyan? I was supposed to meet someone pero hindi siya nagpakita. Instead, a group of thugs kidnapped me. Stole my belongings including my money, credit cards, and my passport. Binugbog nila ako at iniwan sa lugar na hindi ko alam. I was asking for help but no one dared to help. Oh, I see. Ilang taon ka nang nandito sa Pilipinas? I can't recall. I guess more than a year. Nakakalungkot naman ang nangyari sa'yo. Sa ngayon, dumito ka muna sa bahay namin. Huwag kang mag-alala. Mabubuti kaming tao. At saka, iisip kami ng paraan para makatulong kami sa'yo. Tapos na ba kayo dyan? Hindi pa kami tapos ni Mongs sa paghihiwat, paglilinis ng mga dalag. Pero konti na lang ito. Handa na yung plastic container sa paglalagay nyo, pati yung mga asin. Pa, Oh, ito na po yung mga nagawa ko. Nahiwa at natanggalan ko na po yan ng mga bituka. sige na. Akin na para malinis ka na. Oh, ito po. Oh, ikaw pala, Billy. Gusto mong tumulong sa amin? Yep. Curious ako sa business niyo na fermented fish. Wow! Fermented fish pala ang English ng binurong dalag. Actually, I already cooked and prepared the rice na gagamitin niyo mamaya. I meant you also ask me for help para linisin ang mga plastic containers. Salamat, Billy. Yeah. Halika. Maupo ka sa tabi namin para Oo nga. makita mo kung paano namin ginagawa ang burong dalag. Sure, Tatay Rodel. Gusto ko matuto pang gumawa niyan. O ano, Mongs? Handa na ba yung mga dadalhin natin sa palengke? Opo, Ma. Nailagay ko na po sa jeep ni Papa. Ihatid ko na kayong dalawa doon sa palengke bago ako mamasada. Siya nga pala, nasaan si Billy? Naghahanda na po si Billy. Gusto raw po niyang tumulong sa pagbebenta ng buro sa palengke. Kaya sinabi ko po sa kanya, mag-ayos siya ng sarili niya para presentable siya sa mga suki namin. Sorry kung naghintay kayo. Aba! Nag-ahit ka ng balbas mo ah.
Ayos yan, tol. I'm ready to sell burong dalag today. Ayos. Tara, sumakay na tayo sa jeep ni Papa. Ilang linggo ka nang tumutulong sa amin sa pagbebenta ng burong dalag sa palengke. Maraming salamat, Billy, ha? Ako po ang dapat magpasalamat sa inyo kasi nagtiwala kayo sa akin at tinulungan ninyo ko. I thought I'd live in the streets forever until I met all of you. Thank you, Naimenchu, Tatay Rodel, Mons, and Ina. Masaya kami na nakatulong sa'yo. Pero mas natutuwa kami kasi mas natuto ka ng magsalita ng wikang Filipino. Siyempre, ako kasi nagtuturo sa kanya ng lingwahe natin eh. Binago niyo ang buhay ko. I'll forever be grateful. Ay, siya nga pala, Ma. Umattend ako ng class reunion namin kahapon sa San Ignacio High School. Nakausap ko yung best friend ko si Bessie. Talaga? Kumusta naman si Bessie? May asawa na ba? Baka pwede pa ulit akong manligaw sa kanya. Sorry ka na lang, Mongs. Kasi may asawa na si Bessie. At nagtatrabaho yun sa immigration. Eh, naikwento ko sa kanya yung sitwasyon ni Billy. Sabi sa akin ni Bessie, pwede raw makatulong silang mag-asawa para makabalik na si Billy sa bansa niya. Siya ba yung sinasabi mong Amerikanong nagpapatulong na makabalik sa bansa niya, Ina? Oo, Bessie. Siya si Billy Thompson. Galing siya ng Texas. El Paso, Texas, to be exact. Ano, matutulungan niyo ba siya, Bessie? Oo naman. May konting pagsubok lang na pagdadaanan, but eventually, makakabalik din siya sa bansa niya. I really hope na makabalik ako ng Texas to start a new life. Don't worry, Billy. Nandito kami lahat para tulungan ka. Hindi ka namin pababayaan. I guarantee you, makakabalik ka sa bansa mo ng ligtas at maayos. Kumusta na kaya sina Ina, Bessie at Billy sa Maynila? Ilang buwan na nilang inaayos yung mga requirements para makabalik na si Billy sa Amerika. Oh, baka sinaina na yan. Ako na magbubukas ng pinto. Pasok. Pasok kayong tatlo. Pasok. Salamat. Ina, Bessie, Billy. Ano ang balita? May good news kami sa inyo. Makakabalik ni si Billy sa Amerika. Inaayos na ng US Embassy yung pagbabalik ni Billy, including yung pag-issue sa kanya ng bagong passport. Masaya kami para sa iyo, Billy. Hindi ako makapaniwala na finally I'll be back in my own home country. I'm so excited. This is it! Billy, finally, lilipad ka na pabalik na Amerika. I really can't believe it. Thank you. Thank you for letting this happen. Oh, Billy, mamimiss ka namin. Tama si Menchu. Mamimiss namin yung kanong nagbebenta ng burong dalag. I will bring the burong dalag recipe pagbalik ko ng Texas. I'll try to make my own version and sell some, who knows. Baka maging successful. Oo. Good luck, Billy. Basta, Billy, ha? Palagi kang mag-iingat sa susunod. I'll remember that, Naimenchu. Oh, baka mali ka pa sa flight mo. Before I go, can we have a family hug? Oo naman. Thank you to all of you for all your help. Para makapag-start ako ng new life, hindi ko kayo makakalimutan.
Likas talaga sa mga Pinoy ang pagtulong sa kapwa, kahit na hindi pa niya ito kababayan. Oo, mayroong iilan na mapagsamantala, pero marami pa rin ang mga kababayan natin na tapat, matulungin, at maaasahan natin sa mga pagsubok tulad ni Menchu, Rodel, Ina, Mongs at Bessie. Sana mas dumami pa ang mga Pinoy na katulad nila na may mabubuting kalooban sa kanyang panahon. Mga nagsigala: Lionel Benjamin, Susan Robles, Phil Cruz, Alan Ortega, Chiquit del Carmen Amor, at Rosana Villegas. Special Sound Effects, Jerry Mutia. Technical Supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring, Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Krishna Senga at sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon.